meron din ako nakitang mga grupo, at saka mga abogado, na ngayon ay dinidispute nila yung stand na ito ng Integrated Bar of the Philippines. Marami yan, hindi na ako magbabanggit isa-isa. Pero mga kilalang abogado rin po ito na sinasabi nilang hindi naman sila tananaw ng IBP na o kaya ng pamunuan ng IBP para lagumin ang isang sentimiento na yun nga ang pananaw ng IBP sa kabuuan ng mga abogado sa ating bansa, Sen. Tama siya kasi ako bilang kasapi ng IBP, Opo. wala namang tumawag man lang sa akin o nag-text sa akin. Sana man lang kung merong national na census o kaya survey. Opo. Kunyari, pinasasagot kami. Okay ba itong... Pinadala ko naman yung statement. Opo. Ito yung stand natin, ano? Okay ka ba? Kung okay ka, yes. O kaya kung no, siguro baka sakaling merong semblance ng consensus getting. Halimbawa, opo. Ang problema, bigla na lang lumitaw noong June 4, 2026, yung isang statement na may pamagat na official statement on what constitutes a legitimate quorum for the Senate to conduct official business. Opo. Yung statement din, Kuya Benny, ay attributed sa isang entity na ito nga, IBP, official statement nakalagay, pero nanggaling sa Office of the Director for National Communications. Okay. Pero pinalalabas nila IBP official statement. Ngayon, kinakailangang malaman ng ating mga kababayan na meron pong regulasyon ng rules of court natin na kung saan yung legal operations ng IBP ay nakasalig din sa rules of court na pinromulgate ng ating Korte Suprema. Meron pala Ibig sabihin, lahat ng gagawin, lahat ng tuntunin, nakasalig dun sa Rule 139-A. Okay. Ito kasi yung tuntunin na kumakatawan sa IBP. Isa yon. At po pwede rin gamitin yung kanyang, yung bylaws ng IBP na may petsang 1974. Okay. Itong IBP bylaws, tinangka itong i-revise sa dalawang bagay. Una, yung kung paano i-amend nila yung election method at saka yung election matters. Basta po sa election lang. Sa pamunuan po ng IBP Sa pamunuan ng IBP. Okay. At yung isa naman ay yung mga members ng IBP na maaaring sumama sa government service. At kung paano yung eligibility nila for election. Yun lang ang proposed amendments. Ngunit hindi pa pinagtibay ng Korte Suprema, nakabinbin. So, meron lamang proposed revision doon sa dalawang bagay na binanggit ko. Kaya lang, kung hindi naman napagtibay at kahit napagtibay, hindi naman naging daan yon para makagawa sila ng statement Alam mo kung bakit? Yung Section 13 mismo ng Rule 139-A ng Rules of Court. Itong Rules of Court, kakilala ng... Ito ay alam lahat, parang Biblia ito ng lahat ng abogado. Ang nakalagay doon ay... The IBP, sabi niya, is strictly non-political and every activity tending to impair its basic feature is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. Sa mga tuwid, hindi sila pwedeng gumawa ng isang political statement. Yun mismo sa tuntunin namin ng mga abogado. So, Section 13 yun, Rule 139-A. Okay, ngayon, maski sa IBP bylaws, na may petsang 1974, Section 66 dyan, Ang sabi rito, public statements, no committee or member thereof shall publicly express any opinion or conclusion respecting the assigned functions or work of the committee without previous authorization from the Board of Governors or the Executive Committee. Ngayon, wala namang malinaw na ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee ng IBP.
Opo. At wala rin namang committee na ang tawag ay Committee for National Communications na kung saan di umano nagmula yung IBP official statement. Oho. Kaso wala pala yun. Walang committee ang ganun sa ilalim ng IBP. Walang committee ganun. At kapag kahit na may committee ganun, maliwanag dito na nilabag nila yung Section 13, Rule 139A Oho. ng IBP, Rules of Court. Rules of Court. Rules of Court. Rules of Court. Parang kung tawagin namin ito, rules of procedure. Ang mga abogado parang Biblia nila ito eh. Ito yung pinagmumula ng tinatawag na remedial law. Okay. Karaniwan ay kinakabisa yun, lalo na yung mga practicing lawyers. Kailangan kabisahin mo yun para pagharap mo sa korte, hindi ka naman masyadong napag-iwanan. Kasi yun na pala ang rules of court. Ngayon, kung ito ay alam nila, hindi dapat sila gumawa ng IBP official statement. At kung ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee, makakalabag sila rito. Kung hindi naman pinayagan, bakit lumitaw yung IBP official statement? Sino ang promotor dito? Kaya maliwanag, tingnan mo dapat sana yung IBP, nung makita nila ito, teka muna, saan ang galing yun? Pinayagan ba natin yun? Kung pinayagan, nagkamali po kayo, baka magkaroon po kayo ng problema dahil ang sinasabi rito is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. Ibig sabihin, may kaparusahan po ito. Kung hindi naman ho nila pinayagan, ano hong gagawin nila? Ganun nga. Dapat tiningnan nila sino yung gumawa nito sapagkat ito ay inakala o ipinalitaw nila, ipinakita nila na nanggaling sa IBP. Dapat i-disown nila ito. June 4 pa ito eh. Ngayon, lumabas itong binabanggit ko kanina sa'yo na nasa page 2 ng isang malapad na dyaryo, Great Legal Minds, sabi niyan ganun. Agree. At malamang may nagbayad pa niyan kasi kung IBP na naman ang nakalagay roon eh. Hindi, advertorial eh. Natural, may bayad, bayad yan. talaga po yan. Sapagkat, one page yun eh. Full page, Ngayon, ito kaya ay papayagan ng karaniwan, katulad kong miyembro ng IBP na alam ko naman na hindi sila pwedeng gumawa ng political statement pagkatapos ginastos pa yung pera ng IBP para sa ganun ay isang pahinang ng dyaryo ang babayaran. Kung di ako nagkakamali, hindi bababa sa 150,000 ng isang... Mahal pala yan, Mahal yan. Lalo na broadsheet. Baka mura pa yun. Broadsheet ito eh. Ganun pala. Isang buong pahina, ginamit nila, at pati ang IBP, yung Logo. emblem na nga, yung logo ng IBP nandoon. Ibig sabihin, meron silang pagsang-ayon dito sa ginawa nilang advertisement na ito. Ngayon, anong masasabi nila kaya nito? Ayan, Great Legal Minds agree na yung ginawa daw nung June 3 is valid and binding.